Sa ating mga minamahal na mga kababayan dito sa lalawigan ng Aurora, masaklap at sunod-sunod na naman po ang mga aksidente. Lately o kahapon, February 14, Valentine's Day, ay nagkaroon po ng aksidente sa barangay ng Maligaya sa bayan ng Dipakulaw dito sa Aurora Province. Diyan po sa may boundary ng Dipakulaw at Maria Aurora, sa pagitan ng Barangay Alcala, Maria Aurora at Barangay Maligaya sa Dipakulaw, Aurora o sa junction. Hindi lamang po dyan kundi sa iba pa pong mga lansangan sa ating lalawigan, at hindi lamang dyan sa iba't ibang bayan nasakop nito, at ganoon din syempre sa buong Pilipinas. Nakakalungkot ho, maraming mga ibang aksidente ay driver's error. Nariyan yung iba lang lasing, yung iba ay biglang nag-seizure, or sila ay na high blood, or sila ay inantok, o yung iba naman ho ay vehicular or mechanical error. Yung sasakyan mismo ang nagkaroon ng problema, either nawala ng brake or hindi kinaya yung bigat ng karga. Pero pag hindi kinaya ang karga, dapat alam yan ng driver. Dapat alam niya yung capacity ng kanyang sasakyan. Ang inyo pong lingkod ay naging driver din ng matagal. 8 years ako nagmaneho sa going to Manila. ELP lang na aking service, ELP truck. At nung nagbibiyahe ng junk shop at nagbubukod nyug din noon. So nasa 7 taon din. Nagbibiyahe rin tayo ng Nueva Ecija lagi, pero gamit na po yung kulong-kulong na tricycle. So mahirap po talaga ang ating kakalsadahan sa ngayon dahil ang dami pong mga aksidente. Maraming mga driver na iba, sila nagkukulang, sila sa kanila ang problema. So self-accident yung iba, nagsa-self-accident yung ibang mga kabataan, yung ibang mga naging lasing o driver's error. Kung minsan meron namang nagda-drive daw na maayos naman pero madadamay. Halimbawa yung sa Palayan City noon, yung kakilala natin, binangga yung kanilang sasakyan ng 2 lasing na authority pa naman sila, na walang lisensya, walang rehistro. Yun ang mga problema lumalabas. Tayo noon ay nabangga na rin noon sa kabundukan noong mga walang papeles na motorsiklo. Pinatawad na lang natin nung although nasira din yung pintuan ng ating sasakyan. Well, ako kasi nagbibiyahe ng Manila, kompleto ang aking dokumento lahat. So medyo mag-ingat po tayo. Itong na-aksidente po ngayon dito sa Maligaya ay aking kumpare at kaibigang matalik din, at lagi natin nakakakwentuhan. Inaanak ko yung isang anak nila. So nakalulungkot din. At anyway, kung yan ang tinakda ng Panginoon na buhay ng isang tao, ay wala na tayong magagawa. So kahilingan ng mga mamamayan na sana'y ang magkaroon ng mga ibayong mga signages sa mga delikadong aksidentehan, prone accident area. At sana'y ang mga lokal na pamahalaan, ang mga barangay, o ma-identify yung mga delikadong lugar na kinaaksidentehan at maglagay ng katakot-takot ng mga paalaala, upang makatutulong ho yan, yung mga paalaala. Parang sa anak, nagpapaalaala ka lagi sa bahay. So para hindi nila malingatan, laging natatatak yung mga paalala, signages na yan ay malaking bagay na makatutulong sa mga biyahero, sa mga inaantok, o sa mga nakakatulog o makakatulog, o yung may problema sa sasakyan, na dapat maging paalaala yun na pag halimbawa may mga signages na nababasa sila na kung may problema yung truck, wag nang ipilit o yung sasakyan, at itabi na, maghanap ng mekaniko dahil baka buhay ang kunin. So yung mga ganong paalaala, at yung mga not only the LGUs, the BLGU, the provincial government din maglagay ng katakot-takot na mga
paalaala sa bundok, ganun din yung mga, sa bundok din, sa Janawan din. Maraming mga aksidentehan din dyan. Meron pang iba, yung mga matutuli na van somewhere sa Dikadi, nakita natin, no, na natagis niya yung mga sasakyang inovertaken niya. Marami na ho tayong kinover bilang reporter at sa radyo pa rin noon. Mga kabataang wala pang sapat na lisensya, tapos nakipagkarerahan, basag yung dalawang magkapatid na inilabasan ng magulang nila ng motorsiklo para hindi na ihatid. So na-aksidente nung nakikarera, basag ang bungo. So maraming ganyan mga kabataang lasing na dito sa Bakong, mga kababaihan. So kaya marami pong mga aksidentehan talaga. At yung vehicular, yung mga motorcycle malalaki. Pero ganun din siyempre yung mga yung mga van, marami matutulin, sabi nga nung iba, ang van matutulin yan kahit alanganin papasok kasi sa lakas ng makina at tulin, hinahabol nila hanggang nabitin na. So ang advice ko nga rin sa mga anak ko, sa mga crossing maging maingat. Susukdo lang mag full stop. Banggain ka nung nasa likod mo, kasalanan nila. Pero kumbaga mag-ingat talaga at wag magtiwala sa preno, wag magtiwala sa kailangan may busina, may ilaw, meron tayong mga signal light o meron tayong, yun ang kailangan natin dahil ang ating kakalsadahan ho ay medyo talagang delikado na rin. Kaya ako tumigil na mag-drive going back Manila, Aurora, kasi sa nakikita ko mga aksidentehan na kahit matino ka, kung ako ang bagal na ng takbo ko, 40 kilometers per hour, 40 lang ang takbo ko, no? Okay lang yun, malakas pa ang busina ko, inapat ko pa. Dahil para sa kanto, pag bumusina ako ay talagang napakalakas, matutulig talaga. Pero para panggising ng mga lasing, pag may kasalubong ako malayo pa man, talagang binubusinahan ko ng times 4 yung lakas ng busina ko na inilagay. Mga original para marinig na niya. Kasi yung minsang may babangga sa akin noon, kargado ako ng Bukunyog, papunta kami ng Angeles. Mga alas 10 na ng gabi o alas 8 ng gabi paalis kami ng San Luis. Papunta sa Bilya ang daan namin. Merong biglang pasalubong sa amin, pumasok sa linya namin, kargado kami, patay ako, driver ako nasa harap buti lang malakas ang busina ko, malayo pa lang siya at alam kong babangga sa akin, bumisina ako ng malakas, nagising siya dahil wala nang karga, isang forward at luminya siya doon sa linya niya at nagpreno siya ng malayo na. Sabi ko nga, mahirap talaga, takot ako kasi yung alam niyo naman yung ELF, yung mga truck ngayon, hindi yung may nguso. At flat ngayon yung mga driver seat ng yung sasakyan, yung mga truck ngayon o mga elf. Kaya natakot ako at ayoko na. Mabuti pang kulong-kulong ka, mag-tricycle ka, pumunta ka ng Nueva Ecija, maghanap na lang ng negosyo na hindi masyadong involved ang ganyang sasakyan na nagkakaroon ng problema sa mga preno o mga remedyo o mga aksidentehan. At least sa sasakyan makalundag ka na, pwede ka lumundag. At saka natakot din talaga tayo, pero marami namang talagang dyan tinawag na maging driver, matagal silang driver, maingat, talagang may mga aksidentehan pero hindi napuruhan, buhay pa rin. So pero sa akin pinili ko talaga na wag sa masyado sa kalsada na mga hanap buhay, na expose ko sa iba't ibang uri ng mga motorista. At may mga kabataan din, mga walang helmet din nakikita ko, mga bata minsan nakikita ko na sobrang bata, tapos paano yung kung magkaroon ng pagka-nervyos o pagkalito biglang, yun nga, sabi ko napakabata. Yung ibang na-advisean ko mga walang helmet. Kaya sana paalaala po sa atin itong mga ganitong mga pangyayari na tayo mag-ingat. Maraming mga aksidente rin yung sa may Tayabas, Quezon na nakita natin, na kinopya natin din, dinownload na merong mga aksidente yan. Meron din doon sa isang lugar yung bata na biglang tumawid. So kaya ingat yung mga anak, bantayan ng mga magulang. Pag yung mga nandyan sa harapan ng mga bahay ninyo, mataong lugar yan, hindi nyo laging may isip na yung mabilis na van ay i-stop
Kaya kailangan bantayan yung mga anak, at maliban doon yung mga sasakyan, pag pumasok na kayo sa mga mataong lugar, baryo, yan, talagang kailangan magpreno na kayo. Ay paano pa yung highway, yung overtake ka, mali ang calculation, overtake, pero hindi niya nakita yung pag-overtake niya, nabangganan niya yung kabilang linya, nasa kabilang linya. Mali rin yung ganung pag-overtake, kaya ingat dapat. Meron tayong kaibigan, meron siyang big bike, nagpunta sila, may van sila papunta ng Baguio, taga Rizal, Nueva Ecija sila, magbabakasyon. Siya ay gusto niyang dalhin yung bagong biling big bike niya. So nauuna siya lagi sa van papunta sa Baguio from Rizal, Nueva Ecija. So nung may habang tumatakbo siya sa unahang bahagi, malayo, nauuna siya ng malayo, at inaantay niya yung van nila nung pamilya niya. Habang tumatakbo siya ay meron siyang kasalubong, at may mula sa likod ng kasalubong niya may umovertake. Putol ang paa niya, patay siya. Mahirap din talaga, kaya kailangan kung pwedeng mabagal ang takbo, tutok ka lang dun sa nasa harap mo, bantayan mo rin yung nasa likod mo, dahil baka yung nasa likod mo ang babangga naman sa'yo, mapasobra ang tapak sa silinyador o sa gasolina, ay ikaw naman ang pipit-pitin, katulad yun nangyari doon sa may sa may Tarlac noon, yung van na napipi. So marami na po tayong mga karanasan na mga ganyan, kaya may mga nasakyan din ako na pag iba nagda-drive, ninenervyos ako dahil masyado matuloy magpatakbo kung hindi mapakali bilang driver din na professional Tapos mabibitin na ang pag-overtake, biglang magkakaprenuhan sila sa kabilang side, nakakahiya. So kailangan marunong magtansya yung tao, alamin mo yung kapasidad ng sasakyan mo, at wag naman yung todo-todo, at laging kumbaga drive safely talaga. Defensive driver, hindi mo kailangan makipagkarirahan. Marami na tayong na-cover na nakipagkarirahan, no? At doon sila namatay. Maraming beses na rin tayong sumakay sa mga sasakyan na aksidente, ipinag-adya tayo ng Panginoon. So yun naman ay talaga namang pag-iingat ng Diyos. Hindi natin kagustuhan, pero iniligtas pa rin tayo ng Diyos sa iba't ibang uri ng aksidente. Kaya kung hindi mo kabisado ang sasakyan mo, huwag mo nang ipangahas, lalo na sa kabundukan. Sabi ko nga doon sa mga driver na pumapasok dito na hindi kabisado yung tarik ng daan dito sa atin sa Canili area o dyan sa may Dicadi, laging gumamit ng engine brake. Kinakailangan masyado malakas ang kargada, kaya nga yung kapitbahay namin nagre-recondition sila ng mga sasakyan, bumubuo sila ng sasakyan, yung pangkargahan ng mga buko nyug pinapalitan na nila ng pang forward, yung elf lamang, yung pang forward na kumakarga ng buko nyug pinapalitan nila ng mga pang ilalim na mga pang 10-wheeler para malakas ang kapit ng preno. So buhay kasi ang pinag-uusapan dyan Sundin natin yung mga signages na nakapaskel dyan, o bigay ng LTO o ng mga DPWH. Yan mga road safety rules and regulations na yan, sundin natin mabuti, mag-ingat ho tayo. Bagamat dito sa ating lalawigan mababait talaga ang mga pulis, nagche-check, na intindi lang kahirapan, naintindihan nila, minsan din na lang nanguhuli. Pero yun nga, nakakatakot kung minsan maraming mga na-aksidente, tapos baka masisi pa ang pulis, pero ginagawa naman ng pulis ang kabaitan ng kabutihan sa kanilang pagbabantay. Pag andyan ang LTO, yung mga walang mga lisensya, hindi naman capable, wala naman training, wala naman silang mga lisensya, walang rehistro mga sasakyan, lumalabas. So nakakatakot. Minsan pinagbibigyan din, walang helmet, pinagbibigyan din ng ating mga otoridad, dahil nga at pinagsasabihan pag-iingat para sa buhay nating sarili. Kaya maglagay tayo ng pag-iingat na todo. Mas mahalaga ang buhay kaysa aksidente o kamatayan. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.